nagmumura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayo mga manggagawa, tayo mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap ang pamudmod ng mga politiko, lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics, nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kundi patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino, pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Diba? Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon, tinawasan. Pero yung infrastructure, dinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayo lahat lumalangoy sa baha. Kulang pa ang flood control projects at dredging. Dinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso, dinagdagan ang sariling budget ng Senado, dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang manglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, Huwag na kawin! Ang management ng PhilHealth, Sigakin! Sigakin! 2025 budget, Zero!